Ayan po mga boss, mga madam, mga sir, at magandang araw po sa inyo at welcome again po sa ating vlog. At sa araw po na ito, dito pa rin po kami sa bayan po ng Rosales. Bali, pang apat na po na property itong ipapakita po namin sa inyo. Itong property naman po ito ay nakaalong National Highway. Ito po yung Pangasinan, Nueva Ecija Road. Ito yung papunta po ng Nueva Ecija. At ito naman po yung papunta po sa town proper po ng bayan ng Rosales. Ayan, sa papuntang Baguio, mga ganyan po. At papuntang Tiplex, Carmen. So ito po yung property na binibenta. Agricultural lot po siya, rice field. At ang sinabi po sa aming frontage po niya, simula daw po sa tapat ng poste po na iyan hanggang dito po sa pilapil po na ito. Yan, sa may pilapil po siguro dito. Diretso po yan. So nasa mga 21 meters daw po yung kanyang entrada ayon sa source po namin sa property na ito. At ang presyo po ng property na ito ay 600 po per square meter. So naglalaro lang po siya ng nasa mga, kasi 1.1 hectare daw po ito, baka may butal pa, sa mga 6 million mahigit po ito ang presyo po niya. At sagot daw po ni Senator yung capital gain tax at yung porsyento po ng mga ahente. Ayan, so yun po yung boundary po yung sabi niya, yung dito yung staka na yan, yung may puti po na plug, yan po yung boundary po niya. So para nakatapat po siya dito sa may poste na ito. Diretso na po yan, ganoon din po sa may ano na po yun, diretso na rin po yan. So padiretso daw po ito na 1 hectare, 1.1 hectare po. So dito po sa part na ito, mayroon daw yatang creek dito yan, sa source of water din po nila. Yan. So ito po yung National Highway. Yan sa part na yan may mga commercial property po yan, may mga businesses po dyan. At dito nga po may mosque dito. Tapos ayan, may mga building po dyan. At dito nga po sa tabi ng property meron pong tower ng telco. Di ko po alam kung ano yung tower itong mga to. Siguro Globe o Smart po yan. At ito nga po, kaka-dry seeding lang po nila yung tanim po nila. At di lang po nasabi kung ilan yung kanyang titulo. So ito po ay titled property naman daw po ayon sa source po namin. At merong creek dito. Parang hindi naman creek, parang irrigation naman yata siya. So, try ko po siyang puntahan kung mapupuntahan ko po. Pero panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan po ng property. I-highlight naman na po namin yun. Nalagyan po namin ng marking o linya ang property na ito. So maganda po itong property na ito dahil nakaalong National Highway po siya. Hindi mo di ka bibili ng right of way o ano, di ka bibili. Ayan. Yun. So dito nga po may mga tanim sila, mga gulay Ayan. So kita-kita mo dito yung bundok ng Balongaw, Mount Balongaw na tinatawag. Tapos dito po may gasol station po dyan. Kaya huwag kayo po nakabili, pwede rin pong gasol station po dyan. Or at least may malapit po naman gasol station kung sakali. Ayan po. Tapos ayan, tingnan pa natin yung ibang parte ng property po na ito. So ayan mga boss, andito ako sa ito nga yung niya, parang irrigation naman po siya Ito po yung source of water po nila, patubig sa nilang mga palayan. Meron din po siguro deep well po ito. So ito po yung ibang part po ng property. Ayan po, sa akin po ay nag-prepare po sila para sa itatanim po nilang palay. Ayan po, dalawang pinitak daw po ito. Ayan. So ang maganda po dito, yung kanyang creek na tinatawag po nila dito ay na semento po, nalagyan po ng semento. So dito po pwede rin po yung hindi na po natin kailangang dahil may kalsada lang po dito. At ang tagusan po siguro nito doon po sa banda roon. May kanto kasi doon, may kanto doon. At saka meron din pong kanto sa part na yon. Lalabas ka doon sa isang barangay dyan. So kung pupunta kayo dito sa kabila, pwede naman po paggawa na lang din po ng tulay. Pero hindi mo na kailangan gumawa ng tulay dahil kahit maglakad ka na lang po sa may pilapil papunta rito sa kabila kabilang portion ng property. At dito po pwede nyo gawing po ito, farm. Tapos dito sa part na ito pwede nyo tamnan ng mga fruit bearing at pwede po kayo mag residential sa part po na yan. Yan po.
po yung maganda po dito. So may tower po, malakas po ang signal, may mga internet connection naman po dyan na wired, at maganda rin po siyang gawin pang business. Pwede kayo magtayo ng business nyo po dyan dahil itong national highway po na ito ay marami pong dumadaan po dyan. Isa rin po itong daanan na papunta nga po sa Nueva Ecija. Mga ilang metro lang po layo po niya sa mga ilang kilometro lang po layo niya sa Nueva Ecija. Siguro mga 3 kilometro po siguro na sa Nueva Ecija ka na, sa bayan po ng kuya po. So sa Tiplex po, estimate po namin layo po sa Tiplex siguro sa mga 5 kilometers po sa Tiplex. Sa mismong town proper po ng Rosales na sa mga ano po, mga ganun siguro mga 5 kilometers din po, mga kulang-kulang 5 kilometro po. Sa MacArthur Highway po, malapit lang din po dito. Siguro mga 7 kilometers po siguro sa MacArthur Highway. Sa Maynila, mga kulang-kulang 3 oras po ang biyahe. Ayan po. So, may mga kabahay na rin po sa part na yan. Ayan nga po yung gasoline station. At ano pa yung mga ano dito. Yan, mga bahay na rin po sa part na yan. No? So, maganda po siya. Maganda po siyang pang business. Maganda po siyang pang residential. Pang farming. Yan po, maganda po. May potential po itong property na ito sa mga bagay po na yan. Sa harap, pwede ka mag-commercial, mag-business. Dito sa part na ito, pwede ka magtanim ng mga gulay. Yan. Tapos sa bandang likod po niya, magtanim ng palay. So, ito maganda po dito. Yan. So, panoorin po nyo kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan ng property na ito. At hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless.